Sister, ang aking tanong ay batay sa mga panahon ni Abimelech, Abraham at Sarah. Partikular sa Genesis 20, verso 2. Maaari ko bang basahin, sister? At sinabi ni Abraham tungkol kay Sarah na kanyang asawa, siya ay aking kapatid. At si Abimelech, hari ng Gerar, ay nagpadala at kinuha si Sarah. Sister, malinaw na nagsisinungaling si Abraham sa okasyong ito upang protektahan ang kanyang buhay. At lahat tayo na nandito ay alam na ito ay isang estratehiya. Ngunit, meron bang limitasyon, sister, sa ganitong uri ng mga aksyon? Maaari ba tayong magsinungaling at mag-justify na ito ay isang estratehiya? O dapat ba hindi natin gawin itong pagkakamali at i-displease ang Diyos? Unang suriin natin na si Abraham ay hindi nasa batas ni Moises. Para sa kanya, ito ay hindi kasalanan. Dahil hindi pa naihahayag ang batas ni Moises noong ginawa ito ni Abraham. Kaya para sa kanya, ito ay hindi kasalanan. Dahil hindi pa nasasabi sa kanya ng Diyos na huwag gawin ang mga bagay na ito, na huwag magsinungaling. Kaya hindi siya napasa sa ilalim sa batas ni Moises. Ito ang unang dapat suriin. Ang iba pang dapat suriin, kailangan nating tingnan kung ano ang isang kasinungalingan. Dahil minsan, ang mga tao ay tinatawag na kasinungalingan ang lahat at lumalabas na may mga kasinungalingan. Ang kasinungalingan ay yung sumisira. Ang kasinungalingan ay sumisira sa isang tao, sa isang bagay. Nagdudulot ito ng pinsala sa ibang tao. Nagdudulot ito ng malaking kasamaan. Ang kasinungalingan ay nagdudulot ng kasamaan, nagdudulot ng pinsala. At kung sasabihin natin na nagsinungaling si Abraham, dahil hindi siya nagdudulot ng pinsala sa iba. Nang sinabi niya, siya ay aking kapatid, hindi siya nagdulot ng anumang pinsala sa sino man. Sa kabilang banda, inililigtas niya ang kanyang buhay. Inililigtas niya ang kanyang buhay at pinapanatili rin niya ang dignidad ng kanyang asawa. Iyon ang ginagawa niya. Kaya hindi siya nagsasabi ng mga kasinungalingan. Hindi siya nagsisinungaling dahil sinabi niya ito para maligtas ang kanyang sarili. Dahil kung hindi, ipapapatay siya ng hari para makuha ang kanyang asawa. Kaya iyon ang naisip ni Abraham. Gusto kong protektahan ang aking sarili at ang kanyang asawa na hindi ito practically na ma-rape. Kaya hindi siya nagdulot ng anumang pinsala. Iyon na ang ating iniisip na isang kasinungalingan. Hindi iyon isang kasinungalingan dahil hindi siya nagdulot ng pinsala sa sinuman kahit sa hari. O sa isang paraan, inihayag ng Diyos sa hari. Inihayag niya na mag-ingat na huwag galawin ang babaeng iyon. Inihayag ito ng Diyos, ngunit ito rin ay isang benepisyo na natanggap ng hari. At ang kasinungalingan na iyon ay hindi nagdulot ng pinsala o kasamaan sa sinuman. Kaya ang mga kasinungalingan na kinondena ng Diyos sa Biblia, iyon ay ang mga kasinungalingan na nagdudulot ng pinsala, nagdudulot ng kasamaan, paglilinlang. Ito ay kapag ang isang tao ay nasaktan at masama ang loob dahil pinagsinungalingan siya. Dahil siya ay nagtiwala sa taong iyon at nagsinungaling sa kanya ang taong iyon. Nagtiwala siya sa isang bagay at nagsinungaling sa kanya. Mga hindi totoong bagay ang mga sinasabi sa kanya. At pag nangyari ito, nasaksaktan sila, masama ang loob, pakiramdam nila ay niloko sila, pakiramdam nila ay nababastos sila, nararamdaman nila ang lahat, ang sakit, nararamdaman nila ang selos, anuman iyon. Dahil sa kasinungalingan na iyon, depende sa sitwasyon, may kasamang mga consequence. Iyon ang tunay na kasinungalingan. At sa sitwasyon ni Abraham, walang kasinungalingan doon. Walang kasinungalingan sa kanya. At hindi nagalit ang Diyos sa kanya dahil ginawa niya iyon. Sa halip, marahil ay binigyan siya ng Diyos ng katalinuhan upang ipagtanggol niya ang kanyang sarili sa ganitong paraan. Ganito rin ang nangyari kay Haring David nang hinahanap siya para patayin. At nang siya ay nasa harap na ng mga kaaway,
Sinasabi na nagpanggap siyang baliw. Nagpanggap siyang baliw upang maligtas ang kanyang buhay dahil kung hindi, pinatay na sana siya. At dahil nagpanggap siyang baliw, sinabi na iwanan ninyo ang baliw na iyon doon, huwag ninyong pansinin. At naligtas siya dahil doon. Hindi rin iyon isang kasinungalingan. Ito ay isang bagay na ginawa niya. At hindi siya hinatulan ng Diyos na ito ay isang kasinungalingan dahil hindi siya nagdulot ng pinsala sa sinuman o nasaktan ng sinuman dahil sa ginawa niya. Sa kabilang banda, ang tunay na kasinungalingan ay nagdudulot ng malaking kasamaan, nagdudulot ng pinsala. Ang tunay na kasinungalingan ay nagdudulot ng kasamaan sa maraming tao, sa maraming aspeto o sa mga tao o sa isang mundo ng mga tao o sa isang tao. Depende sa kasinungalingan. Depende sa sinasabi o inihahayag o pinapatunayan. Kaya iyon ang nagdudulot ng pinsala at iyon ang kasalanan sa Diyos. Kung ang isang tao ay nagtitiwala sa isang tao at yung taong iyon ay nagsisinungaling sa kanya at nagtitiwala yung taong iyon, madi-disappoint siya. Madi-disappoint ako na naniwala ako sa iyo. Naniwala ako sa iyo. Akala ko ay ginagawa mo ito. Akala ko ay totoo lahat ito. Tingnan mo ngayon kung ano ang nararamdaman ko, naloko, nadismaya. Niloko mo ako. Ngayon ay masama ang loob ko, ngayon ay hindi na ako naniniwala, ngayon ay hindi na ako nagtitiwala, at ganoon na lamang, you see, that's it. Iyon ang kasinungalingan na nagdudulot ng malalang mga consequence. Iyon ang tunay na kasinungalingan, na kasalanan sa Diyos. That's it, huwag tayong manlinlang sa isa't isa. Very well, aking kapatiran.